Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang mga magbabalenta, nabigong magpadala ng regalo ng Valentine's, pwede pang humabol ha. Marami pang stock ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitinaym sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material galing din ho sa anin ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay atin pong tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda Umaga Pilipinas! Tulong ng Ukrainian Ambassador to the Philippines hiningi ni Senator Tulfo para sa Pinoy Prisoners of War sa Ukraine. Detalye na balita mula kay Raymond Edpan, Saris 28. Raymond, good morning. Ipinarating ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa ambassador ng Ukraine sa Pilipinas ang kahilingan ng pamilya ng kababayan nating itinuturing na prisoner of war sa Ukraine. Ito ay upang makausap sana ni Raymond Santos Gumangan ang kanyang pamilya kahit man lang sa telepono. Ipinakiusap ito ng senador nang nag-courtesy call sa kanya si Ukrainian Ambassador Yulia Fedev. Nangako ang ambassador na gagawa ng paraan upang makausap ni Gumangan ang pamilya dito sa Pilipinas. Matatanda na si Gumangan ay nadakip ng mga tropa ng Ukraine na nakipaglaban umano sa ilalim ng Russian forces. Bagamat ang alam ng pamilya isa itong logistics truck driver na siyang nakuhang trabaho nang nag-apply sa isang online job hunting platform. Nangako si Fedev na itatrato ng maayos si Gumangan alinsunod sa Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war. Interesado din si Senator Erwin sa inireport sa kanya ng ambassador na may 24 na Pinoy seafarers na nakasakay sa mga barko ng Russia.
makikipagpupulong ito sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang alamin kung ano ang kalagayan ng mga ito dahil sa posibilidad na maipit sila sa gera doon. Kung dumaan ang mga ito sa manning agency ay may pananagutan ng kumpanya. Ngunit kung direct hire ang mga ito ay pakiusapan na umuwi na dahil delikado ang kanilang buhay doon. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! 5:01, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Nangabang ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho tayo, po pwede ko mag-text sa 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. At ito pa hong good news, ha? Tuloy po yung ating magandang balita na kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa halimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalalang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang 5:00 umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na tayo ngayon, ika-16 ng Pebrero 2026. Last week pa ho yung Swell Day. Balik tayo sa ating mga balita. Inalista ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa import ng poultry at poultry products mula sa Illinois, Wisconsin. At inihudyat ang maingat na pagbubukas ng kalakalan habang patuloy ang mahigpit na pagbabawal sa Kansas dahil sa tuloy-tuloy na pagkalatamaan ng avian influenza. Iniutos na ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel ang hakbang kasunod ng updated na ulat sa kondisyong pangkalusugan ng mga poultry sa Illinois at Wisconsin na hindi naabot ang tinakdang pamantayan sa paghigpit sa ilalim ng 2016 Bilateral Animal Health Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Ang kasunduan ay nagpapahintulot sa blanket ban
kapag 3 higit pang estado sa US ay apektado ng High-Low-Pathogenic Avian Influenza o HPAI. Sa Illinois, lumitaw sa veterinary surveillance data na ang mga kaso ng HPAI ay nalutas na at hindi na kumalat pa sa ibang estado. Dahil dito, ibinaba na ang antas ng panganib at nagbigay na ng go signal ng DA para sa pagpapatuloy ng poultry imports. Nakatanggap din ang Wisconsin ng kahalintulad na clearance matapos madetermina ng mga otoridad na nanatiling nasa lokal na antas lamang ang sitwasyon ng avian influenza at ito'y kontrolado na. 5:06 ang oras sa buong kapuluan. Inatasan naman ni Secretary Vince Dizon ang Department of Public Works and Highways ang mga kontratista. Agad na ayusin ang mga flood control projects na natukoy na may depekto o hindi tumutugma sa itinakdang pamantayan. Natukoy ang mga proyekto ito matapos ang isinagawang inspeksyon at verifikasyon ng DPWH. Sa ilalim ng mga kontrata ng DPWH may tinatawag na guarantee provision kung saan obligadong itama ng mga kontratista sa sarili nitong gastos ang anumang kakulangan o diferensya na natutukoy sa proyekto. May ilang kontratista na nagpahayag ng kahandaang magsagawa ng kinakailangang pagkukumpuni alinsunod sa kanilang kasunduan. Samantala, sinusuri na rin ng DPWH ang discrepancy kaugnay ng ilang proyekto sa Bulacan na napaulat bilang ghost projects, bunsod ng maling grid coordinate na nakatala sa opisyal na record. Batay sa joint inspection sa Bulacan, may mga proyekto naman palang napatunayang umiiral at gumagana, ngunit nagkaroon ng kalituhan dahil sa hindi tugmang datos ng grid location o ng grid coordinate. Nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa negatibong epekto ng matagal na pag-upo ng isang tao. O doon sa mga medyo tatamad-tamad dyan at nakaupo na ng 30 minutos. Dapat habang nakikinig kayo sa akin o nanonood, mag-exercise din, di ba? Mag-unat-unat, di ba? Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaupo ng matagal ay nagre-resulta ng mabagal na pagdaloy ng dugo sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan. Sa loob lamang ng isang araw, maaaring makaranas ng paninigas o ng hip flexors at ang ating kalamnan at lower back o yung ibabang bahagi ng likod. Bukod sa pananakit ng katawan, konektado rin ang matagal na pag-upo sa pagtaas ng blood sugar matapos kumain. Ayon sa mga eksperto, nangyayari ito kapag ang taong itinuturing na active o regular na nag-ehersisyo ngunit babad naman sa pag-upo sa loob ng opisina at bahay. Hindi katuwiran yun na nag-e-exercise ka. Pero pagkatapos mo naman, after ng maikling exercise, maghapon ka na nakaupo. Para malabanan ang panganib na dulot nito, ang payo po ng mga eksperto, gumalaw-galaw para wag pumanaw. Gaya ng pagtayo, paglakad ng kahit sandali man lang. Mag-break kada 2 hanggang 5 minuto, kada 30 minutes na pagkakaupo. Yun, Ayan, tama yan, Ray. Habang binomonitor mo ako dito, nagtitiktok ka lang dyan eh. Huwag yan, masama yan, mawawalan ka ng focus. Yan. Para doon sa mga nakikinig dyan, exercise ng konti. Yan, gagalaw-galaw. Para hindi daw maaga ang pagpanaw. Dahil yan pala ay nagtitrigger ng pagtaas ng ating blood sugar, lalong-lalo na kapag tayo po ay katatapos lamang kumain. Magandang umaga, Pilipinas! At sa naman pong lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurses, mga komadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Uy, magagandang umaga sa magagandang mga kumadrona. Ayan na, may hearing daw kayo. Sabi ni Asek Cecil Manga Santos sa Feb 18. Maganda umaga, Pilipinas! Mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin ang problema natin sa dumadaming biktima ng cancer. 10 minuto na makalipas ang alas 5. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Million! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide.
dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Araw ng Webes o sa araw ng Webes o sa Biyernes. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alisar B. Aurelio. Maraming salamat, Alisar Aurelio, mula po sa Pag-asa. Sa Hong Kong, sa Japan, tindi ng lamig, ha? So, delete lang yung plan. Ay, kumusta na ho yung mga suki natin doon ho sa mga pabalik pala ng Pilipinas, ha? Kung magpapasulubong ho kayo ng tsokolate, huwag na yung imported. Dami-dami hong lokal dito sa atin, eh. Tangerine Chocolate. Yan po yung produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil dito po ay tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy, 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:16 DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Cancor Ultra. Amoy forever. Amoy LQ.